Father, and we are the clay. We are in your hands. Mold us. At sa paglapit namin sa inyo sa umagang ito, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang nagbukas sa aming mga puso at isipan. Pagkalooban kami ng kaunawaan. At katulad nga po ng inawit namin, Panginoong Diyos, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming karunungan, hindi sa aming kakayahan, kundi sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Opo, Panginoong Diyos, amin pong kinikilala na Ikaw ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang lumalang ng langit at lupa, the Alpha and the Omega. At marapat lamang na Ikaw ay aming dakilain. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa umagang ito, patuloy niyo pong linisin ang bawat isa sa amin. Cleanse us, O Lord. Purify us. Hayaan mo, Panginoon, na may hayag ang iyong salita. Gamitin mo po ang inyong lingkod for your glory, for your honor, that your name may be lifted up. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Allow us to commit this time unto your care. Be glorified and magnified. Ito pong aming samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At amen. Lahat na po tayo po. Good morning po sa ating lahat. Naalala niyo po yung lagi kong kinikwento na kapitbahay namin na inaalagaan ko po. May pinamana sa'yo. Meron. Perseverance. Siya po ay umuwi na sa ating Panginoon noong Merkules ng gabi. Kaya halo-halo po yung aking nararamdaman. Nandun na nalulungkot ako kasi kung kailan siya nagkaroon ng caregiver, meron pa siyang taga-alaga ng nakaraang 2 linggo. At gano'n naman ang nangyari. Sa kabilang banda, ako naman ay nagagalak para sa kanya. Kasi alam ko na siya ay nasa piling na ng ating Panginoong Diyos. At patuloy pong nakikipaglakbay sa kanyang pamilya. Kaya araw-araw po nandun kami sa St. Peter's. Sinasamahan namin yung apo. At kung ano man ang may tutulong namin. It's talagang niligay ko na yung aking sarili na bahagi ng kanilang pamilya. So, sa umagang ito, tutuloy natin ang ating pag-aaral sa sulat ni Paul sa mga Philippians. So, natapos na natin yung 26 verses ng chapter 1. Naalala niyo pa ba yung pinag-aralan natin ng nakaraan? Sa Philippians chapter 1 verses 19 to 26, nakita po natin doon ang kumpiyansa, confidence ni Paul, ang kanyang concern at ang kanyang commitment. At nawa ang bawat mananampalataya
ay meron pong ganun na pagtatalaga sa kanyang sarili. Sa umaga nito, titignan naman natin ang 4 na talata sa huling kabanata, last chapter, sa first chapter rather, yung huling 4 na talata. Ang pamagat ko, life worthy of the gospel. Kumusta po ang ating buhay? Masasabi ba natin na ang ating buhay ay talagang binibigay natin sa ating Panginoong Diyos? Katulad ng ginamit natin kanina, I give my life to the Father's hand. Parang hinububog ka ng Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga nagdadaan sa iyong buhay, yan ay ginagamit ng Diyos upang sa ganun, ikaw ay tumatag sa iyong pananampalataya at lumago bilang Kristiyano. So, titignan po natin yung verses 27 to 30 ng Philippians chapter 1. At meron pong 3 puntos. Last week, puro letter C. Ngayon, puro letter C pa rin. Consistency, cooperation, and courage. Consistency. Kailangan alinsunod. Yung bang nandoon yung tuloy-tuloy. Parehas. Pagiging consistent sa buhay ng isang mananampalataya. Sa verse 27 ng Philippians chapter 1, ito pong sabi ni Paul, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Pagkatapos niyan sinabi na maging matatag kayo, nandiyan ang inyong kumpiyansa sa Panginoong Diyos. Sinasabi niya ngayon na tignan niyo ang inyong pamumuhay. Let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Ibig sabihin, kung ano yung pinapaniwalaan nyo, dapat makikita yan sa inyong pamumuhay. At ganoon naman dapat ang Kristiyano. Di po ba? Marami na akong nakausap. Yung isang pamilya, nag-Bible study namin sa Crystal Cave. Sabi niya, alam niyo, Pastor, ang dami na naming sinamahang grupo. Kaya lang, napansin ko na iba yung kanilang ginagawa sa kanilang mga itinuturo. Walang consistency. So parang turn off. Na-turn off sila. Kaya nga, maingat namin tinuturuan upang sa ganun, bago sila madala sa church, ay talagang malaman nila na ang buhay Kristiyano hindi perfect. Hindi ibig sabihin na ikaw ay isang mananampalataya ay talagang matured ka na kagad. Lahat tayo ay dumadaan sa paglago from immaturity to maturity. Kaya ang sinasabi ni Paul, let your conduct, yung way of life nyo. And it is interesting na yung conduct dito sa original language ay politeumai. Dito po galing yung salitang politics. Dito rin galing yung salitang metropolis. At ang ibig sabihin nito, to live the life of a citizen.
ang sinasabi niya, yung pamumuhay nyo ay dapat naayon sa inyong bayan. Para bang tayo, mga Filipino citizen tayo, di ba? Although ako meron na akong 3 citizenship. Filipino muna. Filipino citizen. Senior citizen. At ang pangatlo, heavenly citizen. So ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung uri ng pamumuhay nyo dapat naayon sa inyong citizenship. Yan. Kung senior ka na, syempre, kailangan umakto kang senior. Di ba? Kasi bibigyan ka naman ng bibigyan ka naman ng privilege. Kapag papasok ka sa jeep, sabihin nila, senior! Lahat sila uurong. Pero noon, na-offend ako. Bata pa naman ako Pero ngayon, natutuwa na rin ako. Sabi nga nila kapag ikaw ay nagkape na hindi mo na nilalagyan ng gatas, ibig sabihin, senior ka na. Yun daw ang isang palatandaan. Pero itong sinasabi ni Paul, na dapat tignan nyo yung inyong uri ng pamumuhay. At alam niya na yung mga nakatira sa Philippi, alam nila ito. Kasi nga, yung Philippi ay isang Roman colony. Ibig sabihin, yung mga retiradong mga general, mga sundalo, doon lahat nagpunta. Pero sila ay mga Romano. Sila ay mga Roman citizens. At bilang mga Roman citizens, meron silang pinagmamalaki. Kaya nga sa Book of Acts, nung hinuli sila Paul, sila ay hinagupit. Sinasabi niya na, bakit? Hinahagupit niyo ang mga Romano? Kasi ang mga Roman citizen, meron silang pribilehiyo na umapila kay Caesar. Kaya ito ngayon ang sinasabi ni Paul. Sinasabi niyo na ito ang citizenship niyo, dapat yan ang inyong pamumuhay. At katulad nga ng nabanggit ko sa Philippians 3:20, tatalon tayo sa 3rd chapter. Our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya yung inaalagaan kong matanda, umuwi na siya. Citizen na siya ng kalangitan. Sa New Living Translation, ito pong pagkakasali ng verse 27. Above all, you must live as citizens of heaven. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang citizen ng heaven? Yes? Gusto niya na bang umuwi sa inyong bayan? Conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Sinasabi ko, dapat consistent ang inyong pamumuhay. Bilang mga citizen ng kalangitan, dapat ganun ang uri ng inyong pamumuhay upang sa ganun, nandyan man ako sa piling nyo, kasama ko man kayo o hindi, maririnig ko ang mga testimonies tungkol sa inyo. At alam ko, sabi niya, na kayo ay nakatayo, nagkakaisa sa isang espiritu at isang
layunin, pinaglalaban ang pananampalataya, ang magandang balita. At consistent yan si Paul. Sa lahat ng mga iglesia na kanyang sinusulatan, lagi niyang sinasabi ito. Sa Colossians, sabi niya sa Colossians 1 verses 9 and 10, "For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God." Yan ang hinihiling niya sa mga taga-Colossae. Pati sa iglesia ng Thessalonica. Sa verse 11 ng 1 Thessalonians chapter 2. Kasama ang verse 12. "As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children." Sabi niya, para akong ama sa inyo na pinapangaralan ko kayo. Sabi niya, that you would walk worthy of God. Upang sa ganun, yung inyong pamumuhay ay karapat-dapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang kaharian at sa kanyang kalwalhatian. Question: kung titignan natin ang ating buhay, masasabi ba natin na ang uri ng ating pamumuhay ay karapat-dapat sa Panginoong Diyos? Yung bang mga tipong kahit hindi ka nagsasalita, makita lang nila na ikaw ay magalang, na ikaw ay mapagpasensya, alam na nila ay Kristiyano ito. Di ba? Nabasa ko nga ito. When our lives exalt Christ, kung ang pamumuhay daw natin ay tinataas ang Diyos, even our silence, kahit hindi na tayo nagsasalita, is eloquent. Wow. Galing naman. Ang isang eloquent na tao, magaling magsalita, di ba? Pero sa uri ng ating pamumuhay, alam na nila, automatic po eto ang isang mananampalataya. Kesa naman sasabihin nila, yan ba ang isang Kristiyano? Di ba sakit? May pangyayari noon, yung nanay ko, mayroon siyang experience sa isang pastor na nagre-repair ng mga appliances. Dahil siya ang nagmamanage ng mga paupahan ng kuya ko, yung mga refrigerators, pinaayos niya. Sabi niya, sige, paayos natin lahat yan. Tatlong ref ang pinaayos. Kaso, nung binalik, hindi gumagana yung isa. Sinabi niya sa akin. So, sabi ko, pakitignan nga yung isang ref, hindi gumagana. Kinuha niya. Kaso, hindi na binalik. Kapag nagme-message ako, wala na. Wala nang reply. Nung sinabi ko sa nanay ko na, hindi ko na makontak, alam niyo sabi niya, pastor pa naman. Naku, para akong sinampa. Sabi ko, Lord, nakakahiya ito. Kaya nga, as Christians, dapat merong consistency sa ating buhay.
Kasi yung mga ginagawa natin ay tinitignan ng mga nakapaligid sa atin. Yung mga pananalita natin ay kanilang pinapakinggan. Kaya nga, si Paul, sabi niya, let your conduct be worthy. Karapat-dapat. Saan? Sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ano ba yung gospel? Sa English, yung gospel, ito ay good news. Sa Greek, ito yung evangelium. Sa English, ito yung good news. Pagparating ka ba at nakikita nila nandyan ka na, ano sinasabi ng mga tao? Nandyan na si good news. Di ba? Parang excited sila. Nangingiti sila. At nararamdaman ko ito kapag kami ay pumupunta sa mga hospitals. Pagpasok pa lang namin, kumakaway na sila. Feeling mo artista. Di ba? Parang welcome na welcome ka. Kasi ang sabi ng isang bata na nag-undergo ng chemotherapy, sabi niya, kayo po ang palatandaan ko na lumipas na naman ang isang linggo. No? Kaya minsan kapag pumupunta ako doon at tulog siya, hindi ko nakakausap, pero binabalikan ko. Kasi hinihintay na kami. Amen. Ganun din sa kulungan. Yung bang kapag dumating kayo, nandiyan na sila, inahanda nila yung mga upuan. Parang mag-isa pa excited sila na makinig sa inyong itinuturo. Ikaw ba? Kapag parating ka, ano ba sinasabi nila? Good news or bad news? Baka naman sabihin nila, dakko! Masamang balita na naman to. Uwi na tayo. Tagan na tayo. So, gagawa na sila ng mga excuses para sa ganun, hindi ka makasama. Tandaan po natin, sa 1 Corinthians 15, verses 1 to 4, ito po ang sinabi ni Paul upang maituro sa mga taga-Korinto ang magandang balita. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. Tinanggap nyo ito na magandang balita. At ito ang inyong pinaninindigan. By this gospel, you are saved. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo o magandang balita, kayo ay naligtas. If you hold firmly to the word I preached to you, otherwise, you have believed in vain. Yung pinangaral ni Apostle Paul ay kailangan panghawakan. Kasi kung ito ay pinakinggan pero hindi pinanghawakan, hindi sinampaltayanan, mawawalan ng kabuluhan. At sa susunod na 2 verses, for I delivered to you first of all that which I also received. This is the gospel, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ang Panginoong Yesus namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Masasabi ba natin ng ating pamumuhay ay talagang nagre-reflect na si Yesu Kristo nga ay namatay para sa atin? Na tinubos tayo sa ating mga kasalanan? That He was buried and that He rose again. Namatay siya, inilibing, sa pangatlong araw siya ay nabuhay muli.
He rose again on the third day according to the scriptures. We have a risen Lord. Makikita ba yan sa ating pamumuhay? Na-victorious tayo? Baka naman kapag nakita tayo, parang nanlulupay-pay. Parang nangihina. Parang walang sigla. Di ba? At ang sinasabi ni Paul, dapat yung pamumuhay nyo makikita ang magandang balita. Si Mahatma Gandhi, siya isang Hindu. At etong kanyang sinabi, I like your Christ. Pinag-aralan niya si Kristo. Sabi niya, I like Jesus. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Gusto ko si Kristo, pero ayaw ko yung mga Kristiyano. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, hindi sila katulad ni Kristo. Ang sakit, di ba? Walang consistency. Hindi na bago ang kanilang pamumuhay. Naalala niyo po ba yung ating mission vision? Be transformed. Glorifying God through transformed lives and discipleship. Church is not about how many chairs are filled, but how many lives are transformed. Amen. Yan po dapat ang isang iglesia. Mga binagong buhay ng Panginoon. Diba? 2 Corinthians 5:17. If anyone's in Christ, he is a new creation. The old has gone. Wala na, inilibing na yun. The new has come. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, ang sabi ng Panginoong Yesus, dapat tayo ay asin at ilaw. Tama? We are to be the salt. Pero kung minsan, tayo ay nagiging insult. Kuha nyo? Yung bang napapahiya ang pangalan ng Panginoon dahil sa ating mga pag-ugali, dahil hindi pa tayo binago ng Ebanghelyo. Ang danger, a whole new generation of Christians has come up. May mga Kristiyano ngayon na umuusbong at ang pinapaniwalaan nila pwedeng tanggapin si Jesucristo na namumuhay pa rin sila sa mundong ito. Yung bang namumuhay pa rin sila sa mga makamundong bagay. Tinanggap ko si Kristo, pero hindi na babago ang aking buhay. Baka pagdating ng araw, pagharap mo sa Panginoon, sasabihin niya, I never knew you. Depart from me, you who do evil. Kaya, alalahanin po natin, consistency. Kung ano yung pinapaniwalaan natin, dapat yun ang ating pamumuhay. What we believe, that's how we believe. What we talk, yung sinasabi natin, dapat yun ang sinasapamuhay natin. We talk the walk. And what we preach, we practice. Kasi kung hindi consistent yung sinasabi natin sa ginagawa natin at nagturo tayo o nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, baka
sasabihin ng tao eh, Papa, don't preach. Di ba? Huwag ka na magturo. Iba naman yung ginagawa mo eh. Kaya nga sinabi sa atin ng James chapter 1 verse 22, be doers of the word, not hearers only. Kasi kung hindi nyo ginagawa ang inyong natututunan, niloloko nyo lang ang inyong sarili. You're deceiving yourselves. At inagdag pa niya na you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. One spirit, ibig sabihin, iisang pananampalataya. Nagkakaisa, one mind, striving together, sama-sama, patuloy na ginagawa ang gawain ng Panginoong Diyos. Striving together. Interesting kasi sa Greek translation, yung striving together, ito po ay patungkol sa mga atleta. Parang sinasabi niya na, magkaroon kayo ng teamwork. Isang pananampalataya, isang layunin, nagkakaisa sama-sama for the faith of the gospel. At yan po ang pangalawang puntos natin, cooperation. Ano ba yung cooperation? Ito yung proseso ng sama-samang nagtatrabaho para sa iisang layunin. Cooperation. At bilang isang iglesia, dapat hindi nawawala ito sa atin. Naalala niyo yung kwento ni Nehemiah? Na kahit ang daming oposisyon, may mga gustong sumira sa kanilang plano, sa kanilang trabaho. Pero dahil sila ay nagkakaisa, in record time, 52 days, naipatayo nila yung pader ng Jerusalem. At namamahal yung mga tao, yung mga oposisyon, yung mga kumukontra sa kanila, nagulat sila. 52 days, yung pader ng Jerusalem ay naitayo. Kaya sabi nila, talagang kasama nila ang Diyos. Diyan din nakikita sa isang iglesia o sa isang komunidad kung nasa kanila nga ang Panginoon. Cooperation is everyone. Hindi yung ilan lang. Hindi yung pastor lang. Hindi yung mga ministry leaders lang. Everyone working together for the greater good of all. Ito nabasa ko. The devil does not fear a big church. He fears a united church. Kahit gaano kalaki ang iglesia, kahit gaano karami ang kongregasyon, kung hindi naman nagkakaisa, natutuwa ang demonyo. Pero kung nagkakaisa ang isang iglesia, nagkakaisa ang nangangalangin, nagkakaisa sa mga gawain, nagkakaisa sa isang mission, vision, walang magagawa ang kalaban. Kaya nga sa verse 20, ang sabi ni Paul, not in any way terrified by your adversaries. Kung ginagawa niyo ito, consistent kayo sa inyong pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, at nagkakaisa kayo bilang isang iglesia, wala kayong katatakutan. Not in any way terrified by your adversaries. Yung mga kumukontra sa inyo, yung mga lumalaban sa inyo, wala silang magagawa. Which to them, a proof of perdition.
Alam niyo yung Ilocano ng perdition? Perfect. Na perde. Tama. Nasira. Kita niyo kung paano mag-isip ang pastor, di ba? But to you of salvation, kaligtasan para sa inyo. Yan ang patutuo na kayo ay mga ligtas na. At yan ay galing sa Diyos. So, courage. Ito po yung pangatlong puntos natin. At sa verses 29 and 30, for to you, it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which you saw in me, and now here is in me. Sinasabi niya, pribilehyo daw, na ikaw ay manampalataya sa Panginoong Yesus. Pero kasama doon ang pribilehyo rin na ikaw ay dadaan ng paghihirap at pagtitiis para sa Panginoon. Sabi niya, alam niyo naman, sa verse 30, sabi niya, alam niyo na yan ang pinagdaanan ko. Nakita niyo yung aking mga paghihirap at pagtitiis. At hanggang ngayon, yan pa rin ang nangyayari sa atin. Privilege. Parang, ano yung barya? Sa kabila, pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sa kabilang banda naman, paghihirap at pagtitiis para sa Panginoon at sa inyong pananampalataya. Magkasama po yan. Kung sa ibang grupo, ang tinuturo nila manampalataya ka lang sa Panginoon at lahat magiging maayos na sa iyong pamumuhay. Yung negosyo mo, yung mga anak mo, yung finances mo, yayaman ka. Yan ang sinasabi ng ibang mga tagapagturo. Pero kung susuriin po natin ang salita ng Diyos, ang sinasabi niya, kapag ikaw ay nanampalataya, dapat nakahanda ka rin na magtiis. Good news ba yan sa inyo? Sa Acts 5, sila Peter, noong nagturo sila, hinuli sila. Pinahirapan sila, hinagupit sila. Pero tuwang-tuwa sila. Sabi ng verses 41 to 42, so they departed from the presence of the council, rejoicing. Sipin nyo, pinahirapan na sila, pero sila ay nagagalak. They were rejoicing that they were counted worthy to suffer shame. Sino ba nung may gusto ng kahihiyan, di ba? Hanggat maaari, ayaw nating mapahiya. Di po ba? Pero, yung mga apostol, nagagalak sila. Kahit napahiya sila, para sa Panginoon. So, ang susi ko doon, para sa Panginoong Jesus. Okay lang na mapahiya ako, basta para sa Panginoon. Okay lang na mapahirapan ako, basta sa Panginoon. Ang Panginoon, ang sentro ng kanilang buhay. Courage is not having the strength to go on. It's going on when you don't have the strength. Yan ang lakas ng loob. Nakaloob ng Diyos. Yung bang hirap ka na. Nakihina ka na. Gusto mo nang sumuko. Pero dahil sa iyong pananampalataya, ipagpapatuloy mo. And that is courage.
yung binanggit nga ni Pastor Georgie, yung bang kung ikaw ay isang sundalo at nakita mo na yung mga kasamahan mo ay nagbabagsakan na, anong gagawin mo? Siyempre, di ba? Takbo ka na. Pero may mga sundalo na talagang itinalaga nila ang kanilang sarili. Ano man ang mangyari, nandito ako, nakatayo, ipagtatanggol ko ang aking bayan. At bilang mga Kristiyano, ganun tayo. Ano man ang mangyari, nandito ako, pagtatanggol ko ang aking pananampalataya. At yung mga sundalo na talaga namang pinapakita ang kanilang tapang, kanilang lakas ng loob, kahit na sila ay nag-iisa, nabibigyan ng Medal of Valor. Kapag ikaw ay nandigan sa iyong pananampalataya, pag humarap ka sa Panginoong Yesus, anong maririnig mo? Well done, good and faithful servant. Importante po na maging matatag tayo, malakas ang loob. Kaya nga bago pumasok yung mga Israelites sa Promised Land, sinabi ng Diyos kay Joshua, "Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Siya ang mangunguna sa atin. Siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang lalaban sa ating mga digmaan at nakasigurado ang katagumpayan. May mga pagkakataon na naluluha ako kapag naalala ko yung kapitbahay namin. Marami siyang binahagi sa akin. Alam ko yung kanyang buhay. Mula nung siya ay bata, nung panahon ng apon, nung siya ay nagkaroon ng boyfriend, nung na-involve siya sa mga kontrobersya, nung siya ay nagturo hanggang sa kanyang pamilya, sa mga anak. Minsan tinanong ko siya. Sabi ko, "Ma'am, 6 times 6. Sabi niya, 36. Ang bilis, ang galing niya. 9 times 8, 72. Ganun siya kagad. Sabi ko nga parang hindi na utak ang gumagana kay ma'am Parang muscle memory na yata ito Ang bilis. Pero sabi ko, kung sakali malakas pa kayo, anong gusto nyo gawin? Ano yung mga bagay na gusto nyo gawin sa inyong buhay pag may kakayanan pa kayo? Alam niyo sabi niya? Gusto ko pang maglakbay. Gusto ko pumunta sa iba't ibang lugar. Kasi hindi ko masyadong nagawa noon. Although nakarating siya sa Saudi, sa Singapore, kasama nila ako nung pumunta sila sa Hong Kong. At sabi ko, meron ba kayong pinaghihinayangan sa inyong buhay? Oo, sabi niya. Nangihinayang ako. Kasi hindi lahat ng gusto kong gawin ay nagawa ko. Kaya tumatak sa isip ko sabi ko, ano ba yung mga gusto kong gawin? Dapat gawin ko na habang malakas pa ako. Dapat meron tayong buhay na may buhay. Di ba? Hindi yung buhay na walang
kabuhay-buhay. A life that is worthy of the gospel. Merong consistency, cooperation, at courage. 3 C upang sa ganun, ang buhay natin ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon Diyos. Kahit po manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Dalangin ko po ng mga katotohanan ito ay may tanim po sa aming mga puso't isipan na ito ang aming mga pangahawakan bilang mga mananampalataya. Hinihiling ko, Panginoong Diyos, na kung hindi kami namumuhay ayon sa inyong magandang balita, i-convict mo kami ng iyong banal na Espiritu. Kausapin mo po kami, Panginoong Diyos, at bigyan mo kami ng puso na magbago. Puso na mamuhay para sa inyong kaluguran. Pagkaluban mo rin kami ng pagkakaisa. Tanggalin mo, Panginoong Diyos, ang pagkabahagi-bahagi. Pagkaisahin mo kami sa isang espiritu, sa isang layunin, na ikaw lamang ang aming itinataas at kinikilala bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. At hinihiling ko na bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng tapang, para harapin ang mga pagsubok, para ipagtanggol ang inyong ebanghelyo, para mapangalagaan ang pananampalataya. Opo, Panginoong Diyos, etong Iglesia ng Glory, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi kami namumuhay ayon sa inyong salita, ayon sa inyong kalooban. Sa mga pagkakataon na hindi kami nagkakaisa. Sa mga pagkakataon na kami ay natatakot. Dalangin ko po na puspusin niyo ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu. Na kami ay mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Na makikita sa aming buhay na sa Jesucristo nga ay tinubos kami sa aming mga kasalanan. At makikita sa uri ng aming pamumuhay na kami nga ay mananagumpay. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hayaan mo na lahat ng ito ay may pagkatiwala po namin sa inyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.